Marami na mga dayuhang naniniwalang it's more fun in the Philippines. Dalawang travel sites nga ang inirekomenda ang ilang tanawin at pista sa Pilipinas sa mga dapat masaksihan o mabisita ngayong taong 2014. Balitang hatid ni Joseph Moro. Maganda ang pasok ng taon 2014 para sa turismo sa Pilipinas. Napansin ng British guidebook provider na Rough Guides ang alindog ng bansa, kaya isinama nila ito sa top 10 countries to visit para sa taong 2014. Kasama ang mga bansang Ethiopia, Madagascar, Brazil, Turkey, Georgia, Rwanda, Japan, Bulgaria at Macedonia. Ilan lamang sa mga narekomendang huwag palampasin sa Pilipinas, ang Boracay, Ati-Atihan Festival, ang El Nido sa Palawan at maging ang Halo-Halo. Isa pang travel guide provider ang Lonely Planet, ang El Nido rin ang inirekomendang isa sa best value travel destination para sa taong 2014. Nung pumunta ang GMA News sa Palawan noong Disyembre, manghang-mangha ang mga dayuhang nakausap namin sa natural na ganda ng mga isla. Yeah. How do you find it? Very good. Water is clear, and I can see everything. Absolutely beautiful. Right now, I like this a lot. The best. Sabi ng Rough Guides, mas lalong kailangan daw ng bansa ang industriya ng turismo sa pagbangon mula sa pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. 97% naman daw ng bansa ang nananatiling hindi apektado. Masaya ang Department of Tourism sa pagpansin ng dalawang malalaking travel guide producers sa Pilipinas. Noong 2012, inilungsad ng gobyerno ang It's More Fun in the Philippines campaign sa London, kasama si Pangulong Noynoy Aquino. Well, I always like to see a happy, smiley face, and somewhere I know the people in the Philippines are lovely and friendly and smiling. Sabi ng DOT, namumunga na ang kampanya nila. It's a nice way to greet 2014, no? The fact that the Philippines continues to be seen, no, as a very strong tourist destination across the globe. For 2014, we will have more hotels, no, opening up, more resorts, at saka patuloy po yung ating networking with the different airlines. Kasi gusto natin mas marami pa mga eroplano lumipad dito. Mula Enero hanggang Setyembre noong isang taon, may dumating na 3.5 milyon na dayuhang turista. At sabi ng DOT, mas matagal na silang nananatili sa bansa at gumagastos ng average na $1,000. Noong 2012, 100 billion pesos ang kabuuang ginastos ng mga dayuhang turista sa ating bansa. Pero di hamak na mas malaki rin ang ginastos ng mga Pilipinong turista. 800 billion hanggang 900 billion pesos. Sabi nga ng DOT, may 40 milyong mga Pilipino na ang hindi nadayuhan sa sariling bayan at nagtutur-tour na rin. Wala pa ang datos ng tourist arrivals para sa Oktubre hanggang Disyembre, panahon kung kailan tumama ang lindol sa Cebu at Bohol at ang Super Typhoon Yolanda. Pero umaasa ang DOT na hindi nito maapektuhan ang bilang ng mga turistang gustong pumunta sa Pilipinas. Noong mga nakaraang mga calamities, no, tinamaan po tayo dati ng Ondoy, no, 2009. Minonitor po namin eh. Hindi naman po nagkaroon ng sharp decrease. No? We were stable, we were still afloat, we were still growing. Despite all these challenges, up until September, we were still growing at 12%. Double digit, oo. Yung mga iba struggling, single digit. Yung iba pa nga dyan, flat, no? Ibang bansa. Ibang bansa. Bagong taon, bagong simula para sa ating bansa. Dahil sa kabila ng mga trahedya, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Joseph Morong, GMA News.